pagsambo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Bukod. Magdiwang tayo sa aming debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsambo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagbigyan mong ikaw ay mapaglingkuran ni San Antonio Abad, na sa disyerto mamuhay, pakundangan sa kanyang pagdalangin, ikaw naway lubusang mahalin sa pagtalikod sa pangsariling kaluwagan namin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa sa sulat mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo'y makapapasok at makapamamahinga sa piling niya. Ngunit, mag-ingat kayo, baka meron sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang mabuting balita. Ngunit, hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig, sapagkat hindi nila ito pinaniwalaan. Tayong naniniwala ang papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, "Sa galit ko'y aking isinumpang hinding-hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko." Sinabi niya ito, bagamat tapos na ang kanyang pagkalikha sa sanlibutan. Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw. At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hinding-hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Kaya't magsikap tayo makapasok at makapahinga sa piling ng Diyos. Huwag sumuway ang sino man sa atin
para hindi mabigong tulad nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nuno na ang sa amin isinaysay. Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay, mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ang lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral. At ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Sa ganito, masusunod nilang lagi iyaong utos. Ang matatag na pag-asa'y ilalagak nila sa Diyos at ang dakilan niyang gaway hindi nila malilimot. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa kanilang mga nuno, hindi dapat na pumaris, na matigas ang damdamin sa Diyos ay naghimagsik. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis, ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao, ano pa't wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito may lapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Na makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastangan sa Diyos yan. Hindi ba Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?" Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabihing, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa,
Ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang nang ilalas at nagpuri sa Diyos. Hindi pa kami nakakita ng ganito, sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo munang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, ang mga kasama natin online, at lahat ng mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tayo naririto sapagkat bilang mga deboto, hindi lang tayo pang piyesta. Tuloy ang debosyon. Ang tunay na deboto, hindi lang tuwing piyesta, hindi lang tuwing Biyernes Santo, hindi lang tuwing prosesyon, lalo't tigit tuwing misa at pagdarasal. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, salamat at nandito ka. At sa kabila naman sabihin mo, pagpapalain ka ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, ipinapakita sa atin ng ugnayan ng paniniwala at pamamahinga. Kung kayo po'y nakinig maigi, mapapansin ninyo na paulit-ulit sinabi ng may akda sa sulat sa Hebreo na ang naniniwala ang makasusumpong ng pahinga sa Diyos. Kaya nga, sabi ay, hali kayo, pumasok kayo, at kayo'y makapagpapahinga. Ang tunay daw na naniniwala, makapagpapahinga. Ngayon naiintindihan ko na bakit sa simbahan ang daming nagpapahinga, ang daming tulog. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, gising pa ba? No? Siguro nga ho, dahil sa labas, pagod na pagod tayo, bigat na bigat tayo, litong-lito tayo. Kaya nga, pagdating natin dito, buhos ang laman ng ating dibdib, isip at kalooban. Kaya nga iba nga sa atin, napapaiyak na lang. At di ba minsan, sa sobrang iyak mo, napagod ka na, nakatulog ka na. Kaya pala ganoon, may ugnayan. Ang tunay na naniniwala, makasusumpong ng pahinga. Kaya naman pala, yung mga taong walang pahinga, yung mga taong abalang-abala, ingat daw po, ibig sabihin yan, kulang ka sa tiwala. Bakit? Kasi gusto mo lahat ikaw. Sa iyong mga kamay, ikaw ang gagawa ng lahat. Ikaw ang may control ng lahat. Ikaw ang nagdidikta ng lahat. Naalala ko dati, sabi sa akin ni Cardinal Sin, pagbigyan mo naman ng Diyos, huwag mong gawin lahat. Bigyan mo naman ang pagkakataon ng Diyos na may gawin sa buhay mo. Dahil kadalasan, minsan gusto natin, tayo ang masunod sa mga kamay natin lahat. Kaya naman tuloy, pagdating ng panahon,
hindi ka mapahinga. Kasi ang dami-dami mong inaalala. Kaya pala, may mga ibang tao, ang ganda-ganda na ng kama, ang lambot-lambot na ng kutsyon, ang lamig-lamig, aircon na aircon, ang ganda ng TV, ang ganda ng mga aparato, pero hindi makatulog. Dahil ang daming lumalaro sa isip, ang daming inaalala. Buti pa kayo, naupo lang, tulog na. No? Yung ibang tao, kailangan pa uminom ng gamot. Kaya di ba po, may mga ibang artista, lalo na sa Amerika, ang kinamamatay, overdose. Kasi gusto nilang magpahinga. Gusto nilang matahimik. Pero hindi makaya dahil ang dami-daming lumalaro sa kanilang isip. Ang dami-dami nilang pangamba. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, kaya hayaan nyo na kung natutulog. Biyaya yan ng Diyos. Baka dito lang siya nakahanap ng pahinga. Pagbigyan na natin. Tingnan nyo lang, baka tumutulo ng laway. No? Ang tunay na nagtitiwala ang makahanap ng pahinga. At naniniwala ko lahat tayo rito, kailangan natin ng pahinga. Tingnan nyo aling katabi nyo, mukha bang pagod na? Mukhang kailangan ng pahinga? O mukha namang pahingang-pahinga? Lahat tayo may pinagdaraanang mabigat, nakakapagod, nakakalito. Kaya nga nandito tayo ngayon, sinasabi natin sa Poong Nazareno, marami kami pong inaalala, maraming pabigat, maraming pagsubok, napapagod na kami, pero sa iyo kami naniniwala, mahal na Poong Nazareno, sa iyo kami umaasa, kaya sa iyo kami makahanap ng lakas at pahinga. Kaya nga't nandito pa ho kami, ang layo ng mga dinayo namin, sapagkat sa iyo lamang ang aming pahinga at lakas. Ang nagsasabi na ang kanilang pahinga at lakas ay si Jesus Nazareno, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Kaya naman pala sa Ebanghelyo, narinig natin yung paralitiko. Di ba po ang paralitiko, hindi na makagalaw, hindi nga makausad sa kanyang sarili. Kulang sa pahinga dahil walang lunas at lakas. Pero pansinin po ninyo, hindi ang paniniwala niya ang nakaantig sa puso ni Jesus Nazareno, kung hindi ang paniniwala ng kanyang mga kaibigan. Yung mga kaibigan daw niyang nagdala, binakbak pa nga yung bubong para maibaba yung kanilang kaibigan. Naantig si Jesus Nazareno sa paniniwala ng mga kaibigan. Kaya sa misang ito, gayahin natin yung mga kaibigan. Huwag lang yung sarili natin ng pagdasal natin. Tandaan ninyo, mas naantig si Jesus Nazareno sa mga taong pinagdarasal at ipinagkakatiwala yung iba, lalo na yung walang maasahan sa buhay, yung walang kalaban-laban, yung hindi man lang matulungan ng kanilang sarili. Kaya pwede ba sa misang ito, baka may kakilala kayo, may kamag-anak kayo, mahal kayo sa buhay, hindi nga makapunta ngayon sa Quiapo, may sakit, naguguluhan, nawawala ng pag-asa. Pwede kayang isang tabi muna natin yung ating kahilingan at sabihin natin, ang gusto ko pong ipagdasal ngayon, ipagkatiwala sa iyo, ito pong kakilala ko ngayon na may sakit sa puso, may cancer, tinaningan na, may problema sa pamilya, yung anak niya hindi pa umuuwi, yung asawa niya nagloloko, yung kabuhayan niya hindi umaangat. Huwag kayong matakot na hindi nyo masabi yung dinadasal nyo at sinabi nyo yung kahilingan ng iba. Hindi ho kuripot ang Diyos.
na kapag dininig yung dasal nung pinagdarasal nyo, hindi na kayo bibigyan. Tandaan natin, mas naantig si Jesus Nazareno sa mga taong iba ang iniisip, iba ang pinagmamalasakitan, iba ang nais tulungan. Sapagkat yun din ay tiwala. Pag hindi yung inuuna mo ang sarili mo, ibig sabihin din nun, nagtitiwala ka sa Kanya. Na hindi ka rin niya kakalimutan. Kung ibang tao, kailangan sabihin mo yung gusto mo. Kasi baka pag sinabi mo yung iba, hindi ka na mapagbigyan. Hindi ganon si Jesus Nazareno. Kaya wag ho kayong mag-alala kung ang ipagdasal ninyo yung iba. Mas kalulugdan pa nga niya kayo kapag inuuna niyong iba kaysa sa sarili ninyo. Sapagkat yan ay tanda ng pagtitiwala. At ang may pagtitiwala, may pahinga. Ang may pagtitiwala, hindi nauubusan ng pag-asa. Kaya nga yung santo natin sa araw na ito, si San Antonio Abad, lagi siyang nagdadasal. Nagpunta pa nga siya sa disyerto. Kasi gulong-gulo siya sa syudad. Maiingay, magugulo. Yung mga tao gusto sa kanilang kamay lahat ang mangyari sa buhay. Ang gusto ni San Antonio, manalangin, magtiwala. Kaya naman siya ang nakatanggap ng tunay na pahinga at himala. Ito rin ang ipagdasal natin ngayon, mga kapatid. Baka pagod ka ngayon, nalilito ka ngayon, ang dami-daming sumasagi sa isip mo ngayon, gusto mo lahat ilagay sa mga kamay mo. Sinasabi sa iyo ngayon ang Poong Nazareno, ipagkatiwala mo sa akin. Huwag laging ikaw ang masunod. Hayaan mong ako ang masunod. Sapagkat ang tunay na may tiwala, ang may tunay na pahinga at lakas. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito na naman kami sapagkat kayo ang aming pahinga. Kayo ang aming lakas. Kayo ang aming pag-asa. Marami kami ngayong dala-dala sa buhay. Inaamin namin, nabibigatan po kami, nalilito po kami, napapagod na po kami. Kaya nga't sa iyo kami bumabaling, sapagkat kung lahat ay iaatas namin sa aming mga kamay, mapapagod lang kami at hindi ito mamumunga ng lubos. Sa iyo kami nagtitiwala, hindi lang para sa aming mga sarili, kung hindi para sa aming kapwa, para sa aming bayan. Sapagkat sa iyong mga kamay, matatagpuan namin ang tunay na kapayapaan, ang tunay na lunas, ang tunay na biyaya, ang tunay na pahinga, ang tunay na himala. Ikaw ang aming pag-asa. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, puno ng tiwala, tulad ng mga kaibigan ng paralitiko, ilapit natin sa Panginoon ang mga pangangailangan at hinaing ng simbahan at mundo. Ama, buhayin mo kaming muli. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang simbahan naway gabayan ng Espiritu Santo sa kanyang pagsasagawa ng misyon ni Kristo na ipahayag ang kapatawaran ng mga kasalanan sa lahat ng mga naghahangad ng awa ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, buhayin mo kaming muli.
ang kapayapaan sa puso ng mga lalaki at mga babae, naway itaguyod nating lahat sa pamamagitan ng ating pagiging handang magpatawad at kalimutan ang mga nagawang pagkakamali. Manalangin tayo. Ama, buhayin mo kaming muli. Tayong lahat naway maging handang dalhin si Kristo, lalo na sa mga taong nawasak ang buhay ng mapait na karanasan. Manalangin tayo. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang mga may sakit at mga may kapansanan, naway patuloy na umasa at magtiwala sa Diyos na walang hinahangad, kundi kagalingan at pagiging buo ng bawat isa. Manalangin tayo. Ama, buhayin mo kaming muli. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inaalay sa ating misa sa araw na ito at isama na rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, buhayin mo kaming muli. Ama namin sa langit, pinasasalamatan ka namin sa kapatawarang ibinigay sa amin ng iyong anak. Kami rin naway makapagpatawad sa mga nakagawa sa amin ng masama. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay, sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang alay ngayong si San Antonio'y aming ginugunita. Huwag nawa kaming mahadlangan ng anumang makalupa sa pagkamit namin ng kayamanang pinakadakila na tanging ikaw lamang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami na ililigid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinahalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Antonio Abad, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang tunay na anak ng Diyos, hindi nauubusan ng tiwala at pag-asa. Kaya sama-sama tayong umawit sa ating Ama sa Langit. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging makapanaig sa mga kalaban na niloob mong madaig ni San Antonio Abad. Nung sa lakas ng kadiliman, siya'y matagumpay na nakipagtunggalian. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ang tunay na nagtitiwala at umaasa kay Jesus Nazareno ang siyang makatatanggap ng pahinga at lakas sa buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ng iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahe at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.